Sa halip naman sa bahay, sa ospital magbabagong taon ang ilang batang tinamaan ng ligaw na bala. Saksi si Ian Cruz. Sa Marikina Valley Medical Center sa salubong ng bagong taon, ang 9 na taong gulang na babaeng ito matapos samaan ng ligaw na bala. Nagpapaantok daw habang nanonood ng telebisyon ang biktima nang makarinig ng malakas na putok malapit sa kanilang bahay. Sabi niya, Mama, masakit. Sapo-sapo na yung dito niya. Nakita ko may tukot. Kita ang butas sa bubong at kisame na dinaanan ng bala bago tumama sa kaliwang dibdib malapit sa puso. Mabuti na lang at dumaplis lang dito. Dinala muna siya sa Amang Rodriguez Medical Center. Sa gitna po, no? Which is just over the heart. Tapos yung bala po ay papunta palabas. Hindi po siya naging diretso. Tinitignan na yung trajectory ng bala nung paglusot niya sa bubong. Sa Sabado na raw operahan ng batang biktima para makuha ang bala sa kanyang katawan at maikumpara ito sa record ng Philippine National Police. Pero ang problema, kadalasan sa mga ganitong kaso, mga loose firearm ang ginagamit sa pagpapaputok. Kaya naman sasandig daw ang pulisya sa mga impormasyong magmumula sa mamamayan. Hanggang ngayon naman ay nagpapagaling pa rin ng 12 anyos na si Josh Martin Borselango ng Silang Cavite matapos samaan ng ligaw na bala habang naglalaro noong December 27. Wala pong sumakit po dito. Wala pong dumudugo. Hindi palating sa hospital, in x-ray, doon lang nakita na may bala pala doon sa paa niya. Isinasailalim pa sa pagsusuri ang balang nakuha bilang bahagi ng investigasyon. Kung sino yung nagpaputok, sana makonsensya man lang, di ba? Nasa 4 na ang tinamaan ng ligaw na bala as of 6 a.m. kaninang umaga. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.